Brothers and sisters in Christ, Good evening, Father. today is the last day of the Christmas season. Tinatapos po natin ngayon ang masayang panahon ng Kapaskuhan sa pagdiriwang natin nitong kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Simula bukas, yung ating mga Christmas decors ay atin nang ililigpit at itatago. Simula bukas, magbabalik na tayo sa karaniwang panahon, sa ordinary season in the calendar of the Church. Today is the last day of Christmas. Kaya po, for the last time, pwede po ba na batiin muli natin yung ating mga katabi? Humarap kayo sa katabi ninyo at sabihin ninyo, Merry Christmas! Merry Christmas. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Merry Christmas. Today, my dear brothers and sisters, we celebrate the feast of the baptism of Jesus. And we may ask, why did Jesus chose to be baptized by John? Bakit nga ba nagpabinyag si Jesus kay Juan? Kung tutuusin, hindi naman niya kailangan pang magpabinyag. Kasi ang mga nagpapabinyag kay Juan ay yung mga nakapakinig sa kanyang pangangaral. At ito yung mga nagsisi at tumalikod sa kanilang kasalanan, kaya sila lumulusong sa ilog Jordan para magpabinyag kay Juan. Dahil ang binyag ni Juan nakapagtatanggal ng kasalanan. But why did Jesus chose to be baptized by John? Wala namang kasalanan si Jesus. Kaya, hindi niya kailangang magpabinyag. Pero bakit nagpabinyag ang Panginoon? When Jesus chose to be baptized, He sends us a very important message. He wanted to be part of our human family. Nais ni Jesus na makiisa sa buhay natin. That God is not distant. That God is with us always. Kaya maganda na pagnilayan po natin, ano ba itong itinuturo sa atin ng pagdiriwang natin ngayon ng pagbibinyag sa Panginoon? At ano din yung mensahe nito sa atin na mga tumanggap ng sakramento ng binyag? 3 bagay, 3 pagninilay. Una, sa pagbibinyag kay Jesus, nahayag ang tanda ng pakikisa sa atin ng Diyos. Sa pagbibinyag kay Jesus, nakiisa sa buhay natin ang Panginoon. Jesus allowed Himself to be baptized to tell us that He is one with us. Sa Kanyang binyag, nakiisa ang Panginoong Jesus sa ating abang kalagayan bilang mga makasalanan. Inihanay niya yung Kanyang sarili sa atin. Inako niya yung ating mga kasalanan kahit siya'y wala namang kasalanan. Para tayo'y hanguin, para tayo'y tubusin, para iligtas tayo mula sa sumpang dulot ng kasalanan sa atin. Mga kapatid, yan din ang nangyari sa atin nung tayo ay bininyagan. Sa binyag, nakiisa tayo sa buhay ng Diyos na kung tawagin natin ay grasyang nagpapabanal, sanctifying grace, sabi nga. At dahil sa binyag, tayo ay nalinis, tayo'y nahugasan sa ating mga kasalanan, tanda ng pakikiisa sa atin at pagliligtas sa atin ng Panginoon. And the same is true. When we were baptized, we became part of God's bigger family, the Church. Sa binyag, hindi lang tayo basta nakiisa sa buhay ng Diyos, kundi tayo ring lahat nakiisa
at naging bahagi ng buhay ng simbahan. Naging mga anak tayo ng inang simbahan. Dahil sa binyag, tayong lahat nakikiisa sa buhay ng bawat isang Kristiyano. Kaya walang Kristiyano na naglalakbay ng mag-isa sa buhay. Kasi siya ay nagiging kabilang ng malaking pamilya ng Diyos, ang simbahan. At ito ang itinuturo sa atin ng pagdiriwang natin ngayon ng kapistahan ng pagbibinyag ng Panginoon. Si Jesus, hindi lang basta nakiisa sa atin, kundi isinama pa niya tayo hanggang patungong langit. Kaya ganun din sana tayo bilang mga binyagan na nakikiisa sa buhay ng Diyos at nakikiisa sa buhay ng simbahan. Sana ang bawat isa sa atin hindi lang basta nakikiisa, hindi lang basta nakikisama, kundi nagiging taga-akay rin sa ating kapwa para tayong lahat makarating patungong langit. Yan ang nais sa atin ni Jesus. Kaya nakiisa tayo sa buhay ng Diyos. Nakiisa sa ating buhay ang Panginoong Jesus. Ikalawa, itinuturo sa atin, sa pagbibinyag sa Panginoon, nahayag ang kanyang pagiging minamahal na anak ng Diyos. During His baptism, God affirmed that Jesus is His beloved Son. Kaya nga narinig po natin sa Ebanghelyo, matapos na mabinyagan ng Panginoon sa Ilog Jordan, isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Truly an epiphany, isang pagpapahayag, isang pagpapakilala kung sino nga ba si Jesus. Siya ang bugtong na anak na pinakamamahal ng Diyos. Mga kapatid, ganito rin ang kahulugan ng ating binyag na tinanggap. Noong bininyagan tayo, itinangit na tayo ng Diyos. Inilaan tayo ng Diyos para sa Kanya, kaya tayo naging mga anak ng Diyos. Bagamat hindi tayo karapat-dapat sa ganitong katayuan, pero pinaging marapat tayo ng Diyos. Nung ipanganak po tayo, binigyan tayo ng ating mga magulang ng iba't ibang pangalan. Kaya tayo magkakaiba ng pangalan dito. Pero nung tayo bininyagan, binigyan tayo ng Diyos ng iisang pangalan. We have a common name. At iisa lang yung tawag sa atin na pare-parehas. Minamahal. We are God's beloved. Dahil sa binyag, tayong lahat minamahal na anak ng Diyos. Binigyan tayo ng bagong karangalan. Ang dating mga ikinakahiya dahil sa kasalanan, ngayon ipinagmamalaki. Yung mga dating isinumpa, ngayon minamahal at itinatangi bilang mga anak ng Diyos. Pero ang tanong, sa buhay ba na meron tayo ngayon, nakikita nga ba sa atin yung pagiging anak ng Diyos? Itanong natin sa ating mga sarili, ako ba ikinalulugod ng Diyos Ama na maging anak niya kagaya ni Jesus? Maririnig din ba kaya natin ng Diyos na sasabihin sa atin, Father Carlo, you are my beloved Son. With you I am well pleased. O baka maririnig natin sasabihin na sa atin ng Diyos, anak nga ba talaga kita? Anong nangyari sa iyo? Anong nangyari sa buhay mo bilang Kristiyano? Sana, at ito yung sasariwain natin sa ating binyag, ibalik natin yung karangalan ng pagiging mga anak ng Diyos. Ikatlo at panghuli, ang pagbibinyag kay Jesus
ay hudyat ng pagsisimula ng kanyang misyon. When Jesus was baptized in the river Jordan by John, his public ministry commenced. Nagsimula yung kanyang misyon. Kaya nga maririnig natin at matutunghayan natin sa banal na kasulatan. Matapos na mabinyagan si Jesus doon sa Ilog Jordan, nagsimula na siyang mangaral ng mabuting balita. Nagpapagaling ng mga may sakit, nagpapalaya sa mga masasamang espiritu sa inaalihan nito, nakikipamuhay at nakikisalo sa mga dukha at aba, nagpapatawad sa mga makasalanan, bumubuhay ng mga patay. Patunay ito, ginagampanan ni Jesus ang misyon na ibinigay sa kanya ng Ama. Mga kapatid, sa pamamagitan din ng binyag na ating tinanggap, noong pinahiran ng langis ng krisma ang ating mga ulo, nakiisa rin tayo sa misyon ni Kristo. Nakiisa tayong lahat at ibinigay sa atin ang misyon ng pagiging pari, hari at propeta ni Jesus. At sa buhay natin magpahanggang ngayon, nakikiisa tayo sa misyon ng pagkapari ng Panginoon sa tuwing nagsisikap tayo na mamuhay ng banal. Nakikiisa tayo sa misyon ng pagiging hari ni Kristo sa tuwing nagsisikap tayo na tapat at mapagpakumbabang maglingkod sa Diyos at sa ating kapwa. At nakikiisa tayo sa misyon ng pagiging propeta ng Panginoon sa tuwing nagpapahayag tayo ng mabuting balita at tunay na nagiging buhay na saksi tayo ng ating pananampalataya. Kaya maganda na muli nating tingnan at suriin yung ating mga sarili. Tanungin natin, naisa sa buhay ko nga ba talaga ang misyon na iniatas sa akin ng Panginoon? Nakikita ba ito sa ating pang-araw-araw na buhay? O baka naman binyagang Katoliko lang tayo sa pangalan? Pinangangatawanan nga ba talaga natin yung ating pagiging mga binyagan sa salita at gawa? O baka tayo yung mga tinatawag na Katoliko sarado na naturingan? Naalala ko po tuloy yung kwento tungkol daw sa 3 matandang pari na may problema kasi yung kanilang mga simbahan pinamumugaran ng mga paniki. No? Mabuti na lang dito sa Manila Cathedral dahil maganda at air condition, hindi nakakapasok ang mga paniki. No? Pero meron daw pong kwento, dun nga sa 3 simbahan ng matatandang pari, palaging may namumugad na mga paniki. Kaya sabi nung isang pari, nung unang pari, para masolusyonan, gumawa siya ng mahabang panungkit at tuwing bago magsisimula ang misa, bubugawin niya yung mga paniki at lalabas na ng simbahan. Pero sabi niya, kaya lang pagkatapos ng misa, nagbabalikan sila uli. Yung ikalawang pari, sabi niya, ako, mas effective yung aking solusyon. No? Nagpa-spray ako, pinabombahan ko yung buong simbahan. Kaya yung repellent, yon ang nakapagtaboy sa mga paniki. Pero nung nawala na din ng bisa yung repellent, unti-unti bumabalik na rin yung mga paniki. Sabi nung ikatlong pari, mas effective ang ginawa ko. Sabi nung dalawang pari, anong ginawa mo, Father? Ayun, bininyagan ko yung mga paniki. Hindi na muli bumalik. Marami sa atin mga Katoliko, mga nabinyagan, pero hanggang sa pangalan lamang. At kailan na lang ulit makikitang bumabalik sa simbahan? Kapag ka ikakasal, kapag ka may pabibinyagan, o kaya kapag ka ililibing na lang. Pero hindi mo na makikita kailanman sa simbahan. Mga kapatid, hindi tayo maaaring maging Kristiyano lamang sa pangalan at mamuhay na parang si Kristo walang kinalaman sa ating buhay. We cannot be Christians just by name and live as if Christ has nothing to do with our lives. Bilang mga bininyagan, meron tayong misyon.
meron tayong dapat gampanan, kaya tuparin sana natin ito ng buong puso. As we celebrate today's feast of the baptism of the Lord, let us once again also renew the promises we made when we were baptized. Sariwain natin at pangatawanan natin yung mga ipinangako natin nung tayo bininyagan, na makikiisa tayo sa buhay ng Diyos at ng inang simbahan, natataglayin at pangangatawanan natin ng karangalan bilang mga minamahal na anak ng Diyos. At panghuli, na isasabuhay natin at gagampanang mabuti ang misyon na iniatas sa atin ni Jesus. Tulungan nawa tayong lagi ng Panginoon. Amen.